Ayun na, lalabas na tayo na para manggagraduate tayo. Ayun na! Ayun na, lalabas na kami! Gagraduate na kami! Woo! The USC Golden Strikers. Grabe, maubos na yung battery ng e-bike ko. Hey guys, welcome to another vlog! Hey! Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di niyo pa ako pina-follow, i-follow niyo na ako. Nandito ako ngayon sa University of Santo Tomas sa Manila. Kamusta kayo? Hello from this side of the world. At ako ay nandito sa aking alma mater. Dito ako graduate ng college. Sa mga hindi nakakaalam dyan, ako ay graduate ng AB Journalism dito sa UST. Sobrang prim and proper ko ngayon kasi hindi ko alam kung pwede bang mag-vlog dito. At parang amoy jabs ng aso. Anyway, sa likod ko ang main building. Very memorable sa itong main building na to dahil nagtrabaho ako dito sa UST bilang isang guro. Ay, hello po. Hello po. Hello. Hello po. Merong nagpiprint up dito. Nakita nila ako. Kilala daw niya ako. So, itong main building na to, memorable to sa akin kasi nagtrabaho ako dito sa UST bilang isang teacher at dito ang ilan kong classroom. So kung meron man ako mga former students na nanonood dito, shoutout sa inyo, na-miss nyo namang magklase dito. Doon kami nagkaklase sa taas sa tuktok. I mean, doon yung faculty room namin, sa pinakataas na yun. So bakit pa ako nandito sa UST? Ako ba ay mag-enroll ulit? No! Tayo ay manunood ng UAAP game. So na-invite ulit tayo ni Jay at ng kanyang wife na si Marian dahil meron silang ticket dito sa UST at ang game ay dito gaganapin sa University of Santo Tomas Quadri Pavilion sa QPAV, Quadri Pavilion something. Mamaya pa naman 5 PM yung start ng game. Pero since nandito na ako sa loob ng UST, why not ipakita ko na sa inyo kung anong meron dito. So ito, sa likod na yan ay si Miguel de Benavides. So si Miguel de Benavides ay isang important figure dito sa UST. Nakalimutan ko na kung bakit or kung paano, pero lalagay na lang namin dito sa baba kung bakit. Tapos, ito ang tinatawag na Lover's Lane dito sa University of Santo Tomas. Sa mga taong hindi alam or hindi pa nakakapag-aral dito or gusto mag-aral dito sa UST, ito ang tinatawag na Lover's Lane, isang open park dito sa University of Santo Tomas kung saan tumatambay ang mga estudyante. Tinawag kasi siyang Lover's Lane dahil siguro madaming lovers na pumupunta dito. Pero parang based sa experience ko nung nag-aaral ako dito, mas more on mga barkada yung tumatambay dito. Naalala ko dati tumatambay kami dito maglalatag kami dito, kaya ilalatag namin yung Varsitarian. Yung Varsitarian, yun yung school publication. Wag nyo yung gagawin, guys. Ginagawa lang namin yun dahil member ako ng Varsitarian. So, malakas yung loob ko maglatag ng dyaryo dito sa Quadri Park. Sa dyaryo ng UST. Ay! Hello! Ayan sila! Okay. Ito si Marian. Hello! Sabi ko gagala muna ako para mag-vlog Ayan, si Marian. Siya yung nag-invite sa akin dito. Kamusta? Okay lang. Intense daw. Oo, umabot hanggang 30. Alam mo, kinakabahan ako mag-vlog Kasi alam last time mo, nasita kasi ako dito Okay. Pero alam mo, pag nakapasok ka, sabi namin ni Jay, ito yung maganda. Gusto ko nga pero... Medyo wild whole thing. hello Ay, po. sorry, sister ko. Hello, Uji. Hello. Pwede ko mag-hello sa vlog ko. Ay, hello! Hello. Siya yung nag-vlog. Yeah, ako. Wala lang. Alam mo, sobrang low-key lang ako dito. Masasama ba ako? Masasama ka dito. Oh my goodness. Meron ka bang gustong batiin? Oh my God, sige! Nabati ko pa yung mga kaibigan ko. Sino? Sabihin mo na. Nahiya Ano ba yung siya. followers? Hala, baka marami, nakakahiya. Konti lang. Ay, meron akong TikTok friend. Hi, Dana De Leon. Hi, Dana De Leon. AJ. AJ. Sino pa ba? Dan, Paula. I-subscribe nyo na. Okay. Mag-follow kayo dito. Hanapin namin yan. Lalagay ko dito. Ang ganda, no? Ang ganda ng UST. Of course. Alam mo, sobrang kinakabahan ako mag-vlog. Dati, Hindi, alam mo bang... okay lang ba? Kasi dati sinita ako Anong ginawa niya? Nag-iikot lang kayo?
Hindi, actually, wala kasing bawal yung water sa loob, tsaka chips. So, uminom kami ng water. Okay. Tapos yung isa nating kasama is nasa Ligarda na. So, So hintayin nyo na yun. instead na, oo. Sige. Sabay na ako. Excited na ako. At Wild, pagpasok namin, wild. Di ba pa rin home game? wala pa lang klase, pero ang daming estudyanteng nanonood. Oo. I'm excited! Ano makalaban? FE. Okay. UST versus FEU, let's go. Meron palang kapamahiin dito sa UST. Kapag lumabas ka dito sa ARCO na to, nang hindi ka pa gumagraduate ay hindi ka gagraduate. Hindi ka gagraduate. So ikaw, lumabas ka ba dyan dati? After ng baccalaureate mass. To be safe. Never din ako eh. Hindi pa ako... Takot ako doon sa aking person. Oo nga eh. Pero meron akong kakilala, lumabas siya dyan. Gumraduate naman. Hindi siya graduate. See? It's a fact. It's a fact. Okay, tara, labas tayo. Okay, lalabas na kami. Batch 2025. At parang may nagpipicture sa atin habang palabas tayo. Ay, Ay, hindi. May nagpa-photoshoot. Gusto ko yung may palaspas yung, yung photoshoot niya. Baka prenup. Pwede po bang makikilabas lang po muna? Ayun na, lalabas na tayo na para mag-graduate tayo. Ayun na! Ayun na, lalabas na kami! Graduate na kami! Woo! Ay, corny. Salamat ko. May photoshoot. Ayun yung Arc of the Century. Alam mo ba yung infamous figure dito sa Arc of the Century? ano? Eto, alam niyo ba to? Wait lang, actually nakalimutan ko na nga yun. Di ba, bastos daw yan eh. O, kayong humusga, bastos ba to? Ayan. Alam mo ba, graduate ako dito ng quadricentennial batch. Oh, nice! Tapos, Second year ako. alam mo yung mga pangalan namin na dito sa time capsule. Sama ng trivia. Ano? Girl, nung set. Alam mo ba? Yung Ito. logo na yan. Yung Tongues of Fire. Oh, Lumabas mo na kami. Kaya alam mo sino gumawa niyan? sino? Daddy namin. Oo, nasa... Weh! kami ng art. Weh! Oo. No way! Totoo ba yun? Di ako naniniwala. Talaga? Talaga? Tatay nyo? Oo. Weh! Di ako naniniwala. Galing! Hi, Dad. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Kala mo. sa'yo, Tito. Parang marka. Shoutout sa'yo, Tito. Ikaw pala yung gumawa ng Tongues of Fire. Galing. Oo nga. Oh my God. Dopi Doplon? Pakita ko lang yung time capsule. So, ito yung time capsule. Pakita ko sa inyo. Nandito yung pangalan namin. Nasa loob nito, University of Santo Tomas. So anyway, nandito na hinihintay namin. Papasok na kami sa loob ng Quadricentennial Park kasi manunod na kami ng game. Kinakabahan ako dahil baka biglang may dumating na guard tapos sisitahin na nila ako na bawal mag-vlog. Sobrang daming tao. Jam pack yung... Wala eh. Men's pa lang yung may laban ngayon. So, FEU versus UST. Men's volleyball pa lang. Goes the... Ay, grabe. Batch number 7, Brits Putra. Ito yung FEU sa men's na category. Sa men's volleyball for today, nanalo yung FEU. Congrats! The USC Golden Strikers. Congrats FEU men's! Congrats! Oh, ayun, kasama ko yun si Jay at si Marian. At dito talaga kami, ito talaga yung papanoorin namin, yung women's volleyball game. FEU versus UST. Go, Red! Let's go, Tamar! Si iba pala yung sinuportahan. Mark! Sino kasama mo? Okay. Ito, dito sa Quadri Park, ginaganap ang mga activities like retreat, recollection, ano ba? Graduation, at ngayon UAAP Games. Ito ang Quadricentennial Pavilion ng University of Santo Tomas.
Yung mga kasama ko dito, sobrang komportable na sila sa mga laro. Nagdala sila ng plushie. Sino ba yan? Si Babado. Ano to? Ano yung mga yan? UST character ba yan? Ano lang siya, plushies na since fans yung humans sila na UST volleyball. Fans na rin. Kasi since nanonood kami sa iPad, So pag nanonood kayo sa iPad, nanonood din sila. Oh. kaya kilala nila yung play. May mga favorite, may mga biases sila. Ito ang bias niya si Deadhead. Ito, sino? Si ano, si Julia. Julia, balingit. Oh, okay. May topak yung mga kasama ko. Tawag sa kanila, ano, Baba and Friends. Check nyo sa Instagram. Ah, meron talaga? Kayo yung gumawa nun? Okay po, sige, search nyo yan, Baba and Friends. Ayun na! Ayun na! Ayun na, magsisimula na. And it's on. Round 1 pa lang. Set 1 pa lang. Hindi rin pala ako pwedeng sumigaw ng sobra kasi meron pala ako interview bukas. Hindi ako pwedeng mawala ng boses. Ay, grabe! Oh! Huwag mo lang! Let's have a nice touch on UST. Sana pagtuloy-tuloy to sa set 4. Set 4? Set 4. Mo sa isa! Ang galing mo sa isa. Let's go! Lapit na! Lapit na! Nagre-record ako parang lagi hindi nakaka-points. Attack was out. Service error! Ayaw pa! Sana lang! Close it! All players, please line up for your respective school hymns. Ang saya, nanalo UST versus FEU. Let's go! Uwian na! Alas 8 na ng gabi natapos ang game. Kamusta? Magandang araw, magandang umaga. Ito ang kinabukasan after the UST versus FEU volleyball game. And after the game, umuwi na kami diretso kasi nag-rest kami dahil late na natapos yung game. 8 o'clock na natapos. Tapos, medyo naghintay pa kami dun sa aming sasakyan. And meron pang work today. So, wala lang. Time check, it's 10 in the morning and meron akong 12:30 interview. Kaya hindi ako sobrang sumigaw nung game namin sa UST.
kailangan ko i-preserve yung boses ko. Parang na-realize ko lang yun after ng first quarter na parang, ay, hindi pala ako pwedeng papaos kasi may interview ako. So anyway, welcome sa isa sa mga tinutuluyan ko dito sa Metro Manila. Isa sa mga akala mo daming tinutuluyan. At ako ay mag-early brunch. Meron akong noodles dito, pork chop, and egg. At yun lang ang kakainin natin. Gusto ko something light and fast. Hindi mo to light, pero gusto ko lang sana kumain ng mas maaga para medyo digested na yung pagkain natin. Kain, guys! Sarap. Ito na yung last work ganap ko bago mag Holy Week. So, I'm filming this end of March. And, ayun. Ito na yung last work So, after this interview na gagawin ko, hindi ako mapag-vlog habang nandun ako sa work ganap na yun. Pero, papaalam ako mamaya kung pwede ko bang i-film. Like, kahit lang teaser lang kung ano yung mangyayari. Ito yung last work ganap ko bago mag Holy Week. And this Holy Week, hopefully I'll be vlogging it. Pupunta ako sa Pampanga and very interesting yung mga nangyayari doon. Madalas ako nag-Holy Week sa Pampanga siguro mga 8 years ago. Before the pandemic. Nagsimula yan, I think, mga 2012, 2013. Lagi kami pumunta sa Pampanga para magbisita iglesia. Tapos parang eventually, dati mga day trip lang yun. Tapos eventually, naging overnight, 2 nights, ganun. Kasi ewan ko, parang madami nangyayari sa Pampanga during Holy Week and mas nakakapagnilay-nilay kami. Namimix yung rest and faith pag nandun kami sa Pampanga. Kasi kapag nandito sa Maynila, napapansin ko kapag Holy Week, very payapa lang siya. Restful naman, pero since nasa bahay ka, parang hindi ka rin ganong nakaka-rest kasi iniisip mo pa rin yung trabaho, same environment. Ayun, so this Holy Week, this 2026 Holy Week, nag-decide ako na sa Pampanga na lang ulit ako mag-Holy Week. Ayun, life update lang. Yung work ganap ko kasi, sasabihin ko na, isa siyang podcast interview. Gusto ko yun kasi wala lang, parang nagkakwentuhan lang kami, nagsustory time, ganun. Meron akong podcast, it's called Tambike Session Podcast. Pero hindi na siya active ngayon kasi nahihirapan ako. Dati kasi may producer kami. Tapos yung producer namin parang very helpful siya. Kaya lang nagsara yung company na nagpo-produce ng podcast ko. Tapos wala, ngayon nahihirapan akong gumawa. Kasi at the same time, nag-iba na rin yung priorities ng content ko. So mas naging demanding na din siya. So it's just yung podcast na yun, cycling podcast siya. So, yung mga kinikwento ko doon, parang, or yung mga in-interview ko doon about bike, about mobility, ganyan. Kaya lang, recently, I have to admit, nag-decline talaga yung biking activities. Maski ako, nag-decline yung biking activities ko. Kasi, I don't know, nag-ease na yung pandemic, dumami na yung kotse, kumonti na yung cyclist, naging hindi na ganun ka-friendly yung mga kalsada sa mga bikers. Tapos at the same time, ako, nag-focus yung content ko sa story time. And to be honest, medyo demanding siya in terms of, ngayon, nahihirapan ako kasi parang, ano pa kaya yung kwento na pwede kong ikwento? Ganon. Yun yung nagko-consume ng oras ko ngayon. Kasi ang dami ko nang nakwento, di ba? Kaya natutuwa ako sa mga nagko-comment kasi mas na-inspire ako, nalalaman ko parang, ay, ito, pwede ko to ikwento kasi sabi niya pwede ko ikwento. Ganyan. Kaya guys, huwag nyo kakalimutan mag-comment dahil I really appreciate those comments. Whether dito yan sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram. Most of the time, nababasa ko yung comment. Pero yung mga PM, hindi gano. Kasi ang dami ding nagpi-PM. I'll take you to my work today. So, mag-work tayo today and magko-coffee to plan for content and to plan for what's going to happen next in a few days dahil mag-Holy Week na. So, ayun. Tapusin ko na itong pagkain ko. And by the way, tingnan yung bowl ko. Ang ganda. Itong bowl ko na to, ako yung may gawa niyan. Ginawa ko siya sa Sagada. Nung nag-pottery lessons kami doon. Sama ko si Marlo tsaka si Marty. Meron kasi kaming ginawang parang show dati. Ang pangalan, Hi Guys. Pumunta kami sa Sagada. Tapos, ayun, gumawa ko ng mangkok. Kainin ko na to. See you in a bit. Magbabike din pala ako mamaya. Papunta lang doon sa event. So, see you, I guess. Susunod na mangyayari dito ay makikita nyo na ako magbibisikleta. In 3, 2, 1, boom. Okay. Punta na tayo sa EDSA. Dahil doon ang ating work for today's video. Time check, 11:30 ng tanghali. Mukhang kailangan ko ng mag-face mask at mag-shades dahil ang init para lang maprotektahan ang ating balat. Boom! Balot na balot. Ready na para sa ating bike commute. Mga 30 to 40 minutes lang naman. Hirap na naka-face mask. Hindi pwedeng masunog ang ating face.
Ang masaya sa pagbabike ng tanghali, konti lang yung tao, konti lang yung sasakyan sa kalsada. Pero yun nga lang, sobrang init. Pero chill lang, mabilis lang naman tong ride na to eh. Mga 20-30 minutes lang. So, sucks lang, okay na yun. At least hindi rin mauso kasi konti lang yung sasakyan. Yabe, usok! Shaw Boulevard! Let's go! Dito na lang tayo dadaan, tapos mag-EDSA. Tapos sa EDSA mag-U-turn papunta dun sa ating destination. Okay, malapit na tayo sa EDSA! Grabe, maubusan na yung battery. Maubos na yung battery ng e-bike ko. Hindi pa ako naka-full niyan ha. Good luck sa akin talaga. Buti na lang may pedal assist pa din kahit paano. Pero sana hindi ako super pagpawisan. Nasa EDSA na tayo. Let's go! Malapit na! Kailangan na natin makapunta dun sa kabilang side. Kasi nandun yung pupuntahan natin. Mag-U-turn lang tayo. Nandito na tayo ngayon sa location kung saan yung work ko for today. So, andito yung bike ko. Papakita ko lang sa inyo. Ayun o, nakakatawa, pinark ko lang yung bike ko dun sa may guardhouse. Tapos, ayun, nandito ako ngayon sa VinFast. Yan, yung VinFast ay isang electric car company at meron silang podcast na na-invite ako doon and makikipagkwentuhan ako sa podcast with Nonong and I think si James Karaan din kasama dito. So ito, VinFast. You know. And si si Dot. Kung i-expect ko dito sa podcast na to Parang hello po. Hello po sir. See you mamaya. Siya yung makakasama natin. Siya yung magdadrive ng ating kotse. Tapos, wala lang. Na-excite lang ako kasi, alam mo yun, I'm into solar electric vehicles nowadays. So, very excited ako na may collab tayo with this brand. With this podcast. Lalo yung podcast, mahilig talaga ako sa mga kwento-kwento, di ba? So, ayun. Maya-maya pa yung shoot. Pero, yun. Gusto ko na sabihin na nandito na ako. Yay! Ito yung meeting point natin. Ready na kami, hinihintay na lang namin yung sasakyan. Mag-shoot na kami ng podcast. Kinakabahan ako. Panoorin nyo sa VinFast Lane ang episode namin. Hindi na ako makapag-video dun sa loob So baka mamaya ko na kayo kikitain. Excited na ako. Let's go. Fight! Tapos na kami. Mimi, mag-hello ka na din. Hello! Tapos na ang aming episode sa podcast recording. April or May daw lalabas. Hindi na ako nakapag-video kasama sila noong pero ito yung picture namin. Anyway, maghanap ako ng coffee shop. Paplanuhin ko na yung gagawin ko this Holy Week. Ibabike ko pa rin. Ito na yung bike ko. Nakahanda na siya. Woo! Grabe. Medyo pinagpawisan ako doon Kasi pumadyak ako. At hindi ko na full electric yung aking bike dahil malapit na nga maubos. Ako ngayon ay nasa One Ayala. Ito yung isa sa mga favorite kong bike parking slot sa Makati kasi secured, mag-iwan ng ID at ayun. Tapos yung gusto ko pa dito ay kapag napapadpad ako sa parking sa basement 1 ng One Ayala, meron akong dinadalaw dito na lugar. Na-content ko na to sa Facebook. Meron silang cat shelter. Yay! So yung mga stray cats dito, ang cute. Hello! Ito nakakatawa. Maintained sila ng mga staff ng One Ayala. Sabi sa akin, up for adoption daw tong mga to. And may mga nagdo-donate din ng mga pagkain. And silo namin nila. Sabi nila mausok daw dito, pero to be honest, hindi ko nararamdaman na mausok. Tapos may electric fan naman sila. Halos lahat ata ng Ayala malls, if not all, ay merong cat shelter para sa mga homeless cats. Galing. So kapag nandito ako sa basement 1 ng Ayala, pinupuntahan ko sila. Dinadaanan ko lang para mag-hello, ganun. Nakakatuwa. Punta tayo ngayon sa Uniqlo, dun sa kabilang side, sa flagship store. At may gusto kong bilhin. Paglagpas mo ng One Ayala, tatawid ka lang at yan ang Uniqlo flagship store. So, sana mabili ko dito yung gusto kong bilhin at sana available pa. Actually, gusto ko lang naman dito ay makabili ako ng sapatos.
Kasi maganda yung parang sneakers nila from their Uniqlo C collection. Sana mura lang. Let's go. Ito na. Ito na. Pasok na tayo sa Uniqlo. Let's go. Nakita ko na yung gusto ko. Tapos sale pa siya. Itong sapatos na to. Very casual lang naman siya eh. Kuya, for men's din to, no? Pwede. Thank you. Mas way ba siyang kulay. Pero ito yung gusto ko. Let's find my size. Itong shoes na to, nag-viral din siya. Masyado siyang fashion for me. Dito lang tayo sa sneakers na ganito. Normal na sneakers. Pwede na kaya to. Ganda oh. Pang event lang. Ito yung flagship store ng Uniqlo. Dito na siya sa may Glorieta. Gusto ko nagsha-shopping dito kasi kumpleto sila. As in, kung meron akong gustong Uniqlo item, most likely, meron dito. So, nasa second floor daw ang mga collaborations. Let's go check out the shoes. Tapos, meron din silang Uniqlo coffee dito. So, kayo, hindi kayo mag-shopping, pwede kayong magkape dito. Ang bait ng, ang bait ng Uniqlo staff kasi tinatry ko maghanap ng size. Tapos, may effort sila. Tapos, pinapatanggal ko to para masukat ko ng maayos. Gagawin daw nila ng paraan. Sabi niya siya na daw magtatanggal. Pero sabi ko, ako na magtatanggal. Nakakahiya naman. Kinuhaan ko pa siya ng oras para sa mga kailangan niyang gawin. Ito talaga yung go-to store ko. Dito sponsored itong video na to. Pero actually, ito suit ko. Lahat ng suit ko ngayon Uniqlo except the shoes and my socks. Hirap naman parang tanggalin to. Uniqlo ang mga suot ko. Kasi hindi ko na kasi kailangan siyang isipan pa eh. Ang mga favorite kong brands, Uniqlo, H&M, and at the same time, so yung mga merch. Yan, mga merch. Tsaka kapag may mga mga local, from local brands, yun yung mga gusto ko sinusuot. Gusto ko rin yung mga items or mga clothes na nabibili ko from abroad para walang kagaya gaano dito sa Pilipinas. Sukatin na natin ito. Shucks, ang ganda! Sakto, perfect. Bigla ako napatry ng mga bagay-bagay dito. Gusto ko talaga ng mga large shirt ng Uniqlo. Yung mga normal. Para hindi halata yung tiyan. Di ba? Tapos bagong kulay ito, parang denim na blue. Okay na to. Sale pa. Napapabudol ako pag nandito ako eh. Okay na to. Bilhin ko na bago pa mahuli ang lahat. At kailangan ko pang mag-video for story time. Hey guys! Nakauwi na ako. Yes, nakauwi na ako. At dito na ako magdi-dinner. Ito ang aking dinner ngayon. Ponchon. Ito ay binigay nung mga nag-organize nung Vin Fast Talk. And hindi ko siya nakain. It was supposed to be my lunch. Pero dahil nga busog pa ako nung binigay sa akin to, ay inuwi ko na lang siya at kakainin ko siya for dinner. Actually, hindi ko alam kung ano to eh. Chicken na may noodles. Na may noodles na may kanin. Ayan boom. Baka matapon. Bango, ang sarap. Alam mo, isa sa mga favorite ko yung bonchon actually. Boom. Anyway, ang saya ng araw ko ngayon, guys. Masaya talaga ako kapag nag-work ako in general. I'm so thankful kapag meron akong trabaho. And naalala ko isa sa mga pinag-usapan namin doon kung gusto ko bang bumalik sa dati kong work. Parang ngayon, masaya pa ako sa ginagawa ko. And hindi ko nasabi to dun sa podcast episode, but I am so grateful na nagagawa ko tong mga gantong bagay. Tinanong kasi ako dun kung gusto ko daw bang bumalik sa journalism, sa pagiging isang manunulat. Sabi ko, pwede naman, pero masaya pa kasi ako sa ginagawa ko ngayon. And yung hindi ko nasabi ay, I'm so grateful dahil nagagawa ko to dahil sa mga taong nanonood sa akin sa social media. Sa SOCMED. Parang daming taong nanonood sa SOCMED, sinusuportahan ako, kaya nagagawa ko to. And so, thank you guys. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Sarap! Gutom ako. Nag-bike din ako today, so ang saya-saya ako.
Medyo hassle lang kasi hindi ko pala na-charge yung electric bike ko. So, nung mga padulo ng trip ko, naubusan na ng pedal assist. So, pinadya ko siya manually. Yung medyo downside lang dun sa ginagamit kong electric bike, mabigat siya. Pag naubusan nga na ng pedal assist, kailangan mo siyang e-bike, tapos mabigat. So, pero okay naman. Sarap. Tapos yun, syempre, free food. Masaya ako pag may free food. May free coffee din kanina. And higit sa lahat, masaya ako na nasi-share ko, nakapagkwento ako. Pinag-usapan namin yung mga mahilig mag-Facebook, yung biking, content, yung advocacy. Kasama ko si Nonong, tsaka si James Caran. Si Nonong, napapanood ko na yun sa Pinoy Big Brother dati kasi sobrang fan ako ng batch nila Maymay. Well, magka-batch sila, pero sobrang fan kasi ako ni Maymay. As in, grabe. Sobrang happy ko noon. Napanood ko lang sila. Actually, nagdi-dinner lang ako sa Tomas Morato noon. Tapos yung sa restaurant, pinapalabas nila yung episode ni Maymay. Nung nag-aaway si Christian tsaka si Marco. Kasi sabi ko, uy, ganda nitong batch na to ha. Yun, nahook ako dun sa batch nila. Tapos si Nonong, parang celebrity edition siya nung batch nila Maymay. So nagkasama sila for a time. So napanood ko yun. Tapos si James Caraan, ayun, nakikita ko siya sa social media at natatawa ako sa kanya. Ayun, masaya. Masaya lang ako. Nasabi ko na ba yun? Ang saya ko. Thank you guys. Salamat. Hindi ko alam kung ayos yung vlog na to. Please don't forget to comment down below kung ano pa gusto nyo makita. Gusto ko lang talaga ipakita sa inyo kung ano yung ginawa ko bago mag-Holy Week. Sabi ko magpaplano ako today. Dahil magko-coffee shop ako pero napatagal ako sa Uniqlo. Grabe. Napabili pa ako. Again, ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Hindi nyo pa ako fina-follow i-follow nyo na ako. Abangan nyo yung podcast episode namin. And, ayun lang. Thank you and bye-bye! Thank you guys! I love you!